Araw-araw binibisita ni John Patrick Maliwat ang kanya mga alaga, pero hindi ito aso o kaya pusa, kundi mga bubuyog. Yung mga nakikita nyo sa likod natin is mga lukot sa Tagalog or stingless bee. Ayon kay John Patrick, hindi dapat katakutan ang kanyang mga alagang bubuyog. Ang normal na kilala ng mga bubuyog ay yung sting bee or yung honey bee. Pero merong ibang lahi na tinatawag na stingless bee. Nag-originate ang stingless bee sa Pilipinas. Endemic siya sa atin. So marami tayo dyan sa gubat at ngayon pwede natin siyang alagaan at pagkakitaan. Tricycle driver si John Patrick bago niya naisip na mag-alaga ng mga bubuyog. Nakasalubong ko yung kaibigan ko, sinabi sa akin yung pag-aalaga ng bubuyog. Since alam ko na yung mga taga-Nagcarlan na sa ibang bansa din, nag-aalaga ng bubuyog, baka maaaring matulungan nila ako. Kaya ako nag-start mag-training sa pag-aalaga ng bubuyog. At lahat ng naipon ko sa pagta-tricycle, doon ko in-invest sa training, pag-aalaga ng bubuyog. Dahil nakagagawa rin ng pulot o honey ang mga stingless bee, ito na rin ang naisip niyang pagkakitaan para makatulong sa kanyang pamilya. Para makatulong sa tatay ko na na-diagnose ng chronic kidney disease. So, ang plano ko dapat is mag-abroad sa kinasamaang palad. Hindi siya natuloy dahil nagpandemya. At the same time, yung tatay ko namatay na rin. So, nag-start ako mag-alaga ng bubuyog dito sa backyard namin. Sa loob lamang ng 6 na taon, napatunay ni John Patrick na small but not terrible talaga ang mga stingless bee. Dahil kahit singliit lamang ng kuko sa hinliliit ng kamay ng tao ang adult size nito, malaki naman ang kita sa kanila. Naging mataas din ang demand sa pulot lalo na noong pandemya. Walang bee farm sa Nagcarlan, mag-start ako. So gumawa ko ng Facebook page, start ako mag-post doon kahit walang followers, walang likes. Kasi gusto ko i-document yung ginagawa ko hanggang bibenta ko ng honey. Pero anong purpose ko? Nabibigay ko yung totoong honey para sa mga tao. Nakakabenta ako ng mga bee, ng colony. Ang purpose ko, matulungan sila dumami yung bunga ng mga pananim nila. Sa ngayon, hanggang 400 kahon ang mga stingless bee ang pinararami ni John Patrick. Dahil sa magandang kinalabasan ng kanyang hobby/negosyo, naimbitahan ngayon si John Patrick sa iba't ibang lugar sa bansa para magbigay ng inspirasyon sa iba pa mga beekeepers. Hindi ako nag-succeed based on my own term. Nag-succeed siya dahil yun yung plano ng Diyos sa akin. Yung purpose niya, yung nasunod, hindi yung gusto ko. Nitong taon lang, sinimulan din ni John Patrick ang paggawa naman ng mga throat spray. Meron ako niyan. Mula sa pulot ng kanya mga stingless bee. Kaya John Patrick, ipagpatuloy mo lang ang iyong nasimulan at abangan pa namin ang mga susunod mong may imbento mula sa pag-aalaga ng mga bubuyog.